Hindi kami duwag mga seaman. Takot lang talaga kami kung anong sasabihin ng ibang tao sa mga desisyon na gagawin namin. Oo nga pala, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Christian Piel. 8 years din naging seaman sa pagbabarko at ngayon dahan-dahan pumapasok sa mundo ng pagninegosyo. Katulad nyo din ako na nangarap lang na magkaroon ng sariling negosyo. At ngayon, ito tayo, dahan-dahan tinutupad yung dating pangarap lang at nag-take action tayo para magawa yon. Tapusin nyo nga pala tong video na to dahil panigurado may mapupulot kayong aral kung isa kang seaman o OFW. Malaking impact itong video na to para sa inyo. Sisimulan ko ang topic na to sa isang kwento. Ito ay personal kong kwento. Noong ako yung nagsisimula magbarko, talagang nakasanayan natin na kailangan ma-promote ka kagad, kailangan mataas kagad yung posisyon mo, tumaas yung sahod mo, kasi ayun talaga yung nagiging basihan nila kung paano ka maging success sa buhay mo, magiging seaman. Palakihan ng sahod agad ang gusto nila. At habang tumatagal ako sa pagbabarko, nakikita ko ang mga problema kung bakit ang tagal makaalis ng mga seaman. Ang tagal natin makaalis mga seaman sa pagbabarko. Minsan inaabot pa tayo ng mga 50. Kaya minsan pag hindi na tayo nakapasa sa medical, tsaka na tayo hihinto at sumusubok magnegosyo. At hindi ko lang basta tinignan ang problema. Nag-isip ako ng solusyon habang nasa barko ko. Tinitignan ko paano nga ba makakaalis ang isang ordinaryong seaman, isang ordinaryong OFW sa ibang bansa na magtrabaho. Ang mga una kong ginawang solusyon habang nasa barko ko, nag-aaral ako ng stock market. Oo, pinasok ko rin yung stock market. And yes, dahil baguhan tayo, yung iba nag-profit, yung iba sobrang nalugi talaga. At isasabi ko tong solusyon na to naging failure sa akin. Pero sa failure na yon, ang dami kong natutunan. Pangalawa, pinasok ko rin ang Forex. Yes, Forex exchange. Pinasok ko rin to. Sobrang hirap aralin nito. Talagang uubos ka ng oras. Biruin nyo, nasa barko ko, after ng day work namin, ito ang una kong ginagawa. After kumain, ito, inaaral ko na kagad yung mga dapat kong aralin sa Forex dahil sobrang komplikado ng Forex na to. Kaya sinasabi ko rin na failure din to para sa akin. Pangatlo, siyempre habang nasa barko tayo, nag-iisip tayo ng business na pwedeng simulan kahit maliit, kahit sa konting halaga. Yes, sumasahod tayo ng 6 digits sa barko. Alam naman natin yan, malaki sahod talaga sa pagbabarko. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, hindi maniwala kayo sa hindi. Nagtitinda ako ng mga tuyo gourmet, beef tapa gourmet, yung mga nasa bote, nasa boteng mga fermented. Ayun, nagbebenta ako nun. Hindi ako nahihiya dahil gusto kong pumasok sa mundo ng pagninegosyo. At dahil doon, unti-unti na-develop yung pagkatao ko sa pagninegosyo. At masasabi kong hindi naman talaga tayo duwag mga seaman o OFW. Takot lang tayo kung anong sasabihin ng iba. Bakit? Sila ba yung magde-decide ng mga gusto nating gawin sa buhay? Paano kung hindi ka na masaya dyan sa pagbabarko? Paano kung hindi ka na rin masaya dyan sa ibang bansa na nagtatrabaho? Napipilitan ka na lang dahil sa sahod o pera na alam naman natin na makakatulong naman talaga sa pamilya natin. Pero ang isang tanong ko sa inyo, yung oras ba mababalik natin? Yung edad ba natin mababalik natin sa pagkabata? Yes, tumatanda tayo sa ibang bansa. Tumatanda tayo sa pagbabarko. Minsan nga nakita ko yung mga kasamahan kong may edad na. Siyempre, makaka-apekto rin to sa pagtatrabaho nila. At yung mga mas bata sa kanila, yung mas maapektuhan. Dahil imbis na trabaho nila, tayo pang gumagawang mga bata. At habang tinitignan ko yung kasamahan ko na medyo may edad na, talagang napaisip ako ng 5 segundo. Yung moment na yon, sabi ko sa sarili ko, hindi ako tatanda dito sa pagbabarko. Kailangan may gagawin ako. Paano ako makalabas dito sa pagbabarko? Hindi ito habang buhay. Sinasabi ko, hindi ito habang buhay. Hindi habang buhay malakas ka. Once na sumablay ka lang sa isang medical, panigurado, ang dali nating palitan
Ang dali natin palitan ng mga kumpanya ng nasaan tayo ngayon. Kahit sabihin mo gaano ka pa kagaling dyan sa pagbabarko, kahit gaano mo pa ka-perfect dyan, merong mas bata, merong mas magaling, merong mas magaling sa teknolohiya na kaya niya ng mas better, 10 times sa ginagawa natin. So kung nagkakaedad tayo at di tayo nakakasabay sa kung ano ang umuusbong na mga technology dito sa pagbabarko natin, talaga mapag-iiwanan tayo. At yung moment na yon, hindi ko sinayang. Dahan-dahan, nagta-transition ako. Sinasabi ko nga sa inyo, nagtinda ako ng gourmet. Ito, isa rin to sa produkto ko. Nagtinda ako ng polo shirt ng own brand ko. Ayan, isa rin yan sa tinitinda ko. Dahil naniniwala ako na hindi naman pagalingan sa pagnenegosyo, palakasan ng loob, at paano ka makapagbenta ng isang produkto. Yes, kahit isang produkto lang, masubukan natin kung paano yung feeling ng makabenta, paano makipag-usap sa client. At doon, bigla akong napaisip na, oo, hindi ito talaga para sa akin. Biruin nyo, ito nakakatawa, ikakwento ko na lang din sa inyo. Ang tagal kong inantay yung promotion. Yes, may mga recommendation ako. Kada sakay ko ng barko, may mga recommendation ako for promotion in the higher rank. Pero ewan ko, ba't hindi na-approve? At alam nyo ba yung taon na 20, 2020, last year lang akong tumigil. Yung taon na yon gusto ko nang tumigil. At sabi ko, huli na to, huling barko ko na to dahil buo na yung loob ko. Siguro handa na akong sumabak sa gera ng pagnenegosyo dahil nag-experience na ako habang nagbabarko pa lang ako. At doon, yung moment na yon, para akong sinubukan ni Lord na, wait lang, susubukan kita. Kung ito ba talaga yung desisyon na gusto mong tahakin. Gusto mo pa talaga magnegosyo. Isang click, bigla ako na-promote. Yes, ginagalingan pa rin natin sa pagbabarko. Hindi naman ibig sabihin na titigil na tayo magbarko, tatamad-tamad na tayo, chill-chill na lang, kuya-kuya-kuy na lang. Binibigay pa rin naman natin yung best natin. At yung time na yon, bigla naman ako na-promote. Sabi ko, wait lang. Ang tagal kong hiniling sa'yo to, Lord. Bakit ngayon lang na kung kailan decided na ako? Pero imbis na sisihin ko siya, napaisip din ako na, ay, sinusubukan mo yata ako, Lord ah. Pero Lord, salamat sa promotion na yon. Dahil bago ko tumigil, na-promote tayo. Naramdaman ko kung ano yung pakiramdam ng na-promote, ng yung position na yon. Sobrang saya. Sobrang sarap lang sa pakiramdam. Pero biruin nyo susubukan lalo tayo niya ni Lord. Dahil tumaas yung sahod lalo natin. Ang laki ng itinaas ng sahod natin. Kaya parang mapapaisip ka talaga na titigil ka ba talaga o tutuloy. Sabi ko, pag tumuloy na naman ako ng isang kontrada, parang ito na naman tatagal na naman tayo sa pagbabarko Nakita ko na to, napapanood ko na to sa mga kasamahan ko. Every time na napopromote sila, biruin nyo, magkukwentuhan kami, gusto na daw nilang tumigil, gusto na namin tumigil, mag-business na lang. Pero yung na-promote, lalong tumagal sa pagbabarko. Kaya titigan ko yung bawat galaw ng mga kasamahan ko, yung bawat senaryo doon sa pagbabarko. Kaya bumaba ako ng barko, nabuo na yung loob ko na magnenegosyo talaga ako. Dahil nakikita ko na malaking potensyal ng mga nasa isip nating negosyo. Takot lang talaga tayo magsimula dahil nga kung ano ang sasabihin ng iba. Ito na lang isipin natin, sila ba yung nasa kalagayan natin? Sila ba yung nakatayo sa kalagayan natin? Paano kung hindi ka na masaya? Pero sila, ang dali lang nila magsalita, di ba? Na, tuloy mo lang, ang laki ng sahod mo. Bakit ka huminto? Pero paano kung sila na yung nakatayo sa posisyon natin? Sa tingin mo ba, masasabi pa rin nila yon? I don't think so, pero hindi. Ilang beses ko na nakita yan. Kaya ngayon, ito masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Kasama ko yung pamilya ko at nakikita ko yung anak ko na lumalaki, na kasama ang kanyang mga magulang. At ito, isa sa mga negosyo namin, isang restaurant, at syempre yung own brand ko na Nice Dream Philippines is a soft serve ice cream. Actually, mobile cart siya, pero since may restaurant kami, nagtayo na rin ako ng branch dito sa loob ng resto namin. Para at least naman kahit papaano madadagdagan yung income ng restaurant at makakatulong sa cash flow ng negosyo na to.
Dahil naniniwala ako na ang pagnenegosyo ang sagot at susi para makaalis tayo sa bakal na rehas dyan sa pagbabarko. Kahit sa ibang bansa o kahit isa kang empleyado, kung hindi ka na masaya at alam mong may puso kang negosyante, may mindset ka na maayos, panigurado, hindi lang ito yung makakamtam no. Dahil naniniwala ko na mas kaya pa nating umangat. At syempre hindi ko sinasabi na lahat tayo ay magnenegosyo dahil hindi biro yung buhay pagnenegosyo sa mundong ito kung hindi ka ready at lalong-lalo na kung hindi maayos yung mindset mo. Hindi ito para sa lahat. Ito lang sinasabi ko, hindi ito para sa lahat. Para lang ito sa mga malalakas yung loob na sumubok at hindi takot malugi, hindi takot mag-fail. Dahil isipin natin, yung mga failures na yon, kailangan ayun yung magsisilbing aral sa atin. Ayun yung magiging tuition fee ng pagkatalo natin at pagkalugi natin na dadalhin naman natin sa susunod na negosyo natin. At kung natapos mo yung video na to, panigurado, kahit papano may kaunting katiting dyan sa puso mo na gusto mo talagang tumigil na dyan sa ginagawa mo. Gusto mo nang tumigil magbarko at pumasok sa bagong larangan ng mundo ng pagnenegosyo. At oo nga pala, may gagawin nga pala tayong group para sa mga OFW at seaman. Dito sa group na to, magbibigayan tayo ng idea, magbibigayan tayo ng magagandang value para makatulong naman sa mga kapwa ko OFW at seaman. At syempre, pangungunahan ko to, magbibigay ako ng value sa inyo para, alam mo yun, para lumakas yung loob natin na pumasok sa mundong ito. Dahil nagsimula din ako sa wala. Nagsimula ako na walang tumutulong sa akin. At habang binabaybay ko to, itong mundo na to, nakakapag-meet tayo ng mga mentor na makakatulong sa atin. At syempre, may nasalihan din tayong grupo ng Kasosyo Ako Malupit Group. Isa to sa mga grupo na talaga namang nakatulong sa pagkatao ko bilang pagnenegosyo. Ngayon, ito naman tayo, mga OFW at seaman, pasok kayo sa group na gagawin ko. Ilalagay ko dyan sa comment section pag nagawa ko na yung grupo na to. At dito tayo magtutulungan at paano tayo makakalis dyan sa bakal na rehas ng ibang bansa at ng pagbabarko. At sana kung natapos mo to, may natutunan ka, hindi ito na agad-agad natitigil tayo magbarko. Hindi. Kailangan planuhin natin, kailangan buo yung loob natin, kailangan makapag-execute tayo ng negosyo bago tayo tumigil pagbabarko at pangingibang bansa. Dahil ito talaga yung end game natin, yung pagnenegosyo. Alam nyo yan, kahit nasa barko tayo, pag sumama yung panahon, hindi sumang-ayon sa inyo yung mga opisyal, gusto nyo magnenegosyo na lang. Gusto nyo magnegosyo na lang tayo, ganyan, dahil nga masama na yung panahon, hindi na natin gusto, hindi na tayo masaya, malungkot tayo. Pero pag gumanda na naman yung panahon, ayun na naman tayo, tuloy-tuloy na naman tayo hanggang sa tumatanda na pala tayo sa pangingibang bansa at pagbabarko. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Alam ko, medyo mahaba tong video na to. Salamat sa oras na inilaan mo. Alam ko may puso kang entrepreneur. Alam ko maganda na yung mindset na binubuo mo. Kaya mo natapos ang video na to. So hanggang dito na lang, ingat tayo dyan mga kabaro, mga kabayan dyan sa ibang bansa. Darating din yung araw na kayo naman ang titigil mga ibang bansa. Dahil naniniwala ko na kung kaya ko, mas kaya nyo. Dahil may makanya-kanya tayong strength sa pagiging pangingibang bansa natin. Sobrang lakas ng loob natin. Hindi tayo duwag. Takot lang tayo sa kung ano ang sasabihin ng iba. Paalam.